Kilalanin ng pamilya ni Eman Pacquiao at ang stepfather niya na sumuporta sa kanya para matutong magboxing. Madali ang maging ama, pero mahirap ang magpakaama. Iyan ang madalas na maririnig sa mga matatanda, lalo na kung ang paksang pinag-uusapan ay tungkol sa mabigat na responsibilidad ng pagiging isang ama. Tama naman na madali lang masabi na isa kang ama, pero mahirap itong panindigan, lalo na kung ang batang aalagaan ay hindi naman tunay na kadugo. Sa ganitong aspeto bumilib ang maraming tao sa lalaking nagpalaki at naghubog sa sumisikat na boxer na si Eman Bacosa Pacquiao. Maririnig pa lang ang apelyido niya ay malalaman na kamag-anak siya ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Marami rin ang nakaalam na ng kanyang storya bago pa niya nakilala si Manny at bago siya nagkaroon ng magandang relasyon sa biological father. Masasabing ang lumaking mabait na bata si Eman dahil na rin sa taong tumayo bilang ama niya ng maraming taon. Siya ang asawa ngayon ng kanyang ina. Hindi man sila magkadugo ni Eman, pero pinalaki niya ito na parang nanggaling sa kanya. Ang puso na meron ng kanyang stepfather ngayon ay hindi mapapantayan ng kahit na sino, dahil hindi madali ang magpalaki ng isang bata na iba ang ama. Pero dahil malaki ang kanyang puso, inalagaan niya si Eman na parang tunay na anak. Isa rin siya sa mga tumulong para maging isang magaling na boksingero si Eman. Maraming paghihirap ang pinagdaanan ni Eman sa kanyang paglaki. Ayon nga sa kanyang naging kwento, dumanas din siya at kanyang 3 kapatid ng pananakit mula sa naunang stepfather na gambling addict at alcoholic. Hindi naging madali ang paglaki nila dahil itinaguyod sila ng kanyang ina sa gitna ng financial struggles at unstable home environments. Mahirap din na maraming nakikilalang father figure sa buhay. Ngunit nagbago ang lahat matapos makipaghiwalay ng kanyang inang si Joanna sa mapang-abusong stepfather niya. Gumanda kahit papaano ang buhay nila nang makilala at pakasalan ni Joanna si Sultan Ramir Dino o si Tatay Sultan. Hindi itinago sa kanya ni Joanna ang pagkakaroon niya ng mga anak mula sa previous relationship, pero hindi ito nakaapekto sa relasyon nila at tinanggap ng maluwag sa kanyang kalooban na magiging isang instant father siya at mag-aalaga ng anak ng iba. Nakaranas man ng pang-aabuso sa naunang stepfather si Eman at mga kapatid. Nakaramdam naman sila ng pagmamahal mula sa kinalakihang ama at inalagaan sila ni Tatay Sultan sa loob ng 1 dekada na parang sariling mga anak. Sa paglalarawan ni Eman kay Tatay Sultan, siya ang ama na nagturo sa kanilang magkakapatid kung paano maging tunay na tao at maging marespeto sa kapwa. Tadhana na rin nga ang nagsabi kina Eman na hindi dapat nila nararanasan ang pait ng buhay dahil nangyari na ito noong bata siya. Kaya pala ibinigay sa kanila si Tatay Sultan ay para magkaroon silang magkakapatid ng totoong father figure na gagabay sa paglaki nila. Dito sila nabigyan ng sobrang pagmamahal na matagal din nilang inasam. Papa ang tawag ni Eman kay Tatay Sultan. Mabilis din na nahulog ang loob ni Tatay Sultan sa mga bata dahil sa kabaitan at kakulitan ng mga ito. Kwento pa ni Eman, minsan niyang na-question ng Diyos kung bakit lahat ng pasakit ay nararanasan nila. Hindi naman niya akalain na isa pala yon sa mga instrumento para mas maging matibay ang kanyang loob at magkaroon ng sapat na lakas para bumangon sa buhay at simulan ang pag-aaral ng boxing. Ngayon nga ay nakikita na niya ang mga aral sa bawat paghihirap na pinagdadaanan. Sinabi ni Eman na kung hindi niya naranasan ang mga masasakit na bagay noon sa kanyang buhay, hindi niya mabibigyan ng halaga ang mga bagay na dumarating sa kanya ngayon. Kaya naman sa lahat ng paghihirap, nananatiling determinado si Eman, hindi lang para sumikat sa boxing, kundi parangalan ang mga totoong nanindigan sa kanya. Si Tatay Sultan din ang naging kauna-unahang boxing coach ni Eman at siya rin ang sumuporta sa kanyang hilig mula pa noong bata siya. Kahit hindi pa niya alam noong una kung sino ang biological father ni Eman, sinuportahan niya ito sa hilig niya. Tanda pa ni Eman, nang lumipat ang pamilya nila sa Japan dahil sa trabaho ng kanyang ina. 12 years old pa lamang siya noon at doon na rin siya nakapag-aral at natutong mag-Japanese sa loob ng 5 taon. Sa kabila ng pagtutol ni Joanna sa boxing dahil sa panganib nito,
Tahimik na inalagaan ni Tatay Sultan ang pangarap ng bata. Kwento niya na tumatakas sila noon ni Tatay Sultan para magsanay pagkatapos ng klase at aabutin sila ng hanggang gabi. Doon na malalaman ng kanyang ina ang ginagawa nila at magagalit ito sa kanila dahil tutol nga siya sa pagboboxing ni Eman. Pero walang nakapigil sa pagpapatuloy ni Eman sa boxing. Talagang ang nasa dugo nito ang nasabing sport na minana niya sa kanyang ama. Sinuportahan na lang din ni Joanna ang kanyang anak. Araw-araw, sa ginagawang pag-eensayo ni Eman, 10 to 15 kilometers ang kanyang tinatakbo at kasama niya sa ensayong ito si Tatay Sultan. Matapos na gawin ang kanyang morning routine, minsan ay tumutulong si Eman sa sagingan ni Tatay Sultan para naman mag-ani ng mga saging. Malawak ang property ni Tatay Sultan sa North Cotabato kung saan sila nakatira ngayon. Simula noong lumipat sila sa bahay nito, doon na rin nagsimulang magbago ang anyo ng mga lupain na pag-aari nito. May ipinatayo kasi silang gym na pwedeng gamitin ni Eman sa pag-iensayo. Bukod dito, isang boxing ring din ang naitayo para sa mga sparring sessions ni Eman. Malaki ang pasasalamat ni Eman kay Tatay Sultan niya dahil nabuo ang pagkatao niya sa tulong ng pagmamahal nito sa kanila kahit hindi sila magkakadugo. Hindi lang kasi lumaki si Eman at mga kapatid niya na inabuso. Nabully din siya noong kabataan niya dahil alam sa kanilang lugar na isa siyang pakyaw. Ginamit ito ng ilang mga kabataan para makipaghamon ng away kay Eman. Araw-araw niyang nararanasan ito at may isang araw daw na tinatakbuhan at nilalayuan na lang niya ang mga bullies niya. Doon na rin daw nagsimula ang pagiging short-tempered niya at ang pagiging mabilis niyang magalit. Si Tatay Sultan ang nag-alis ng mga pangamba ni Eman sa buhay at nagpuno ng pagkukulang noon ng kanyang tunay na ama. Marami ang humanga sa ipinakita niyang kabutihan sa pamilya ni Eman. Batid kasi ng mga netizens ang hirap na magpalaki at magmahal ng hindi kadugo. Pero para kay Tatay Sultan, hindi naging mahirap ang pagdating niya sa buhay ni na Eman. Totoo kasi ang pagmamahal na inialay niya para kay Joanna na maraming pinagdaanan sa buhay. Sa isang panayam nga sinabi ni Tatay Sultan na kahit buhay niya ay ibibigay niya rito, maging maayos lang ang buhay nila. Alam niya kasi na hindi madaling lumaki na walang kinikilalang ama. Kaya naman kahit kinilala na ni Manny Pacquiao si Eman noong 2022 at isinunod na ang kanyang apelyido sa pangalan nito, hindi pa rin mawawala at mayaalis ang pagsuporta ni Tatay Sultan sa batang pinangarap na maging isang magaling at champion boxer. Ngayon nga ay may dalawang trainers na si Eman, ang kanyang Papa Sultan at Daddy Manny. Magkaiba man ang pagmamahal na naibigay nila sa kanilang anak, pareho naman silang mananatiling present sa buhay ni Eman upang gabayan siya sa pag-angat niya sa kanyang boxing career. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comments section below.